Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Rick na bugbog sarado at iniisip na mamamatay na siya. Pero sa totoo lang, tinitrain lang pala siya. Pagkatapos ng matinding ensayo, sinabi ng mga nakatatanda niyang kasama na handa na siya para sa pagsusulit. Sa kabilang banda, makikita natin ang mga adventurer sa guild na nagre-rehistro para sa F-rank exam habang ang receptionist na si Alisa ang gumagabay sa kanila. Pagdating ng turno ni Rick, nagulat si Alisa dahil kilala pala niya ito, dati silang magkasama sa trabaho bago nagdesisyon si Rick na maging adventurer. Kita sa mukha niya ang kaba dahil nasa 30 na siya, samantalang karamihan ay nagiging F-rank adventurer pa lang sa kanilang kabataan at umaakyat sa E-rank sa loob ng 2 taon. Nagtataka si Alisa kung ano ang ginawa niya sa nakalipas na 2 taon at sinabi ni Rick na nag-ensayo siya sa bundok. Bigla namang dumating ang isang lasing na lalaki at sinimulang ligawan si Alisa. Tinangka ni Rick na pakalmayan ito at hinawakan sa balikat pero bigla na lang itong nawalan ng malay. Akala ni Rick dahil lang sa kalasinggan yon. Kinuha niya ang kanyang exam ticket pero napatigil nang makita ang malas na numero sa ticket niya kaya lalo siyang kinabahan. Gayunman, tumuloy pa rin siya at nakipagkita sa isa sa mga nakatatanda niyang kasamahan na si Renette. Samantala, napansin ng mga tao sa loob ng guild ang marka ng kamay sa baluti ng lasing na lalaki. Nabigla sila nang makilala ito bilang dating A-rank adventurer. Nagtaka sila kung paano siya natalo at doon na-realize ni Alisa na si Rick pala ang nakapagpatumba sa kanya. Nagsimula na ang physical assessment. Lahat ay nagulat nang marinig na 32 na si Rick pero susubok pa rin sa F-rank exam. Pagkatapos, pinapila silang lahat at pinahawak sa isang kristal na bola para sukatin ang kanilang mana batay sa liwanag na magmumula rito. Isa-isang sumubok ang mga kandidato at nalaman ng kani-kanilang antas ng mana. Nang si Rick na ang humawak, lumabas na F- ang resulta, ang pinakamababa sa lahat. Natawa ang mga tao sa kanya. Pero matapos siyang umalis, biglang nabasag ang kristal na bola. Sa susunod na pagsubok, kailangan nilang hampasin ng malakas ang isang slime bag para masukat ang lakas ng kanilang atake. Nang makita ito, naalala ni Rick ang kanyang pagsasanay kasama ang kanyang master na si Brost. Lagi itong nagpapaalala na ang lakas ng katawan ang pinakamahalaga. Kahit anong sandata pa ang gamitin. Binigyan siya noon ng misyon, wasakin ng gintong slime bag. Alam ni Rick na ang golden slime ay kasing sigasig ng pangil ng dragon, kaya inisip niyang imposible iyon. Pero ayon kay Brost, iyon ang minimum na lakas na kailangan ng isang adventurer. Ipinakita pa nitong kaya niyang sirain ng 200 slime bags ng sabay-sabay at inutusan si Rick na simulan sa 50,000 suntok. Nagsimula ang pagsubok. Unang lumapit ang isang batang kumpiyansa sa sarili na nagngangalang Freed. Kahit 11 taong gulang pa lang, sinasabi ng mga tagasuri na ang kapangyarihan niya ay kasing lakas ng isang santo. Nagsimula siyang magdasal ng orasayon at pinakawalan ng ikatlong antas ng pyromancy magic laban sa slime. Mahina lang ang epekto nito, pero labis pa ring humanga ang mga tagasuri sa kanyang talento, tinawag pa siyang isang henyo. Nagulat si Rick sa gaano kaliit ang ataking ginawa ni Freed, lalo na't naalala niya kung gaano kalalakas ang mga pyromancy magic na ginagamit sa kanya noon ng kanyang mga senpai. Naisip niyang sinadyang paliitin ni Freed ang apoy para mas maging angkop sa loob ng gusali, at dahil doon, lalo niyang inisip na isa itong tunay na prodigy. Nagpatuloy ang mga kalahok sa pagsubok at nang si Rick na ang tumira, sinabihan siya ng tagasuri na mas mabuti pang sumuko na lang siya dahil masyado na siyang matanda para magsimula bilang adventurer. Pero hindi siya nagpatalo. Naalala niya ang 2 taon ng matinding pagsasanay at pinatunayan niya ito, isang suntok lang, tuluyang nabasag ang slime bag. Nabigla ang lahat sa nakita nila. Si Frieda ay hindi makapaniwala na inagaw ni Rick ang kanyang sandali pero nagpakalma siya sa sarili. Iniisip na sa defense magic naman siya magaling. Plano niyang ipakita kay Rick kung sino ang mas malakas sa susunod na pagsubok. Ngunit muli na namang ginulat ni Rick ang lahat ng matagumpay niyang mapigilan ng ika-4 na antas ng mahika ng tagasuri. Nagdesisyon ng tagasuri na gumamit ng mas malakas na atake, isang ika-5 antas na mahika, at sinabi kay Rick na dapat gumamit siya ng mas mataas na defense spell. Ngunit sagot ni Rick, una lang ang kaya niyang antas ng mahika. Pero tiwala siya sa sarili niyang kakayahan. Dahil dito, hindi na nagpakipot ang tagasuri at pinakawalan ang napakalakas na ika-5 antas na cyclone spell. Sa tindi ng puwersa, nabasag pa ang barrier sa paligid. Samantala, sa malayo, naramdaman ng pinakamataas na ranggong Royal Knight na si Sylvester Sylvania ang malakas na pagyanig. Agad siyang nagtungo sa exam center kung saan ipinaliwanag ng tagasuri ang nangyari at doon niya nakita na nagawa ni Rick na salagin ang atake. Hindi makapaniwala si Sylvester na 32 taong gulang na si Rick at dati lang siyang receptionist sa guild 2 taon na ang nakalipas. Sumunod na bahagi ng pagsusulit ay nakasulat at matapos ito ay nagkita muli sina Rick at Renette.
Tinanong ni Renette kung kamusta ang exam at sagot ni Rick sigurado siyang makakakuha siya ng 100 sa written exam pero hindi siya sigurado sa practical test. Biglang lumitaw si Fried galit na galit dahil hindi pa rin siya maalala ni Rick. Inakusahan niya itong inagaw ang pagkakataon niyang magningning sa exam. Sinubukan ni Rick na pakalmayan siya pero dumating ang kapatid ni Fried si Angelica at agad siyang hinamon sa isang duelo. Hinagisan pa niya si Rick ng kanyang guwantes bilang formal na hamon dahil pinaiyak daw niya ang kapatid nito. Pinulot ni Rick ang guwantes at sinabing mahirap maglaba, ngunit ipinaliwanag ni Renette na kapag pinulot mo ang guwantes ng kalaban, ibig sabihin ay tinatanggap mo ang hamon. Kaya nagtungo sila sa arena. Doon, ipinakilala si Angelica bilang isang second-class Royal Knight at buong yabang niyang idineklara na ang matatalo sa kanila ay magiging lingkod ng panalo habang buhay. Ipinaliwanag ni Renette na ang second-class Royal Knight ay katumbas ng isang B-rank adventurer, kaya agad kinabahan si Rick, alam niyang kaya nitong talunin ang mga high-level monsters ng mag-isa. Natarante siya, iniisip na ito na ang kanyang katapusan. Pero pinaalalahanan siya ni Renette na alalahanin ang kanyang training, kaya naalala niya lahat ng hirap na dinanas niya noon at bigla siyang nasuka sa kaba. Sinabihan siya ni Renette na magtiwala sa sarili dahil isa siya sa mga kasapi ng kanilang grupo, The Orichalcum Feast, ang pinakamalakas na party sa buong kontinente. Dahil doon, unti-unting bumalik ang composure ni Rick. Naghanda na silang maglaban at sinabi ni Angelica na magpapahina siya ng kaunti para hindi ito mamatay. Pinaigting niya ang kanyang katawan gamit ang mahika at mabilis na sumugod pero nagulat siya nang madali itong naiwasan ni Rick. Sinabi ni Fried na kilala ang kapatid niya sa bilis at ginamit pa ni Angelica ang blink step para umatake, ngunit madali pa rin itong naiwasan ni Rick. Sa isip niya, ang bagal naman nito. Hindi makapaniwala si Angelica na naiwasan na naman ni Rick ang atake niya dahil kahit ang ilang first class knight ay hirap tumugon sa bilis niya. Akala niya ay sinuwerte lang si Rick kaya umatake siyang muli. Pero nagulat si Rick sa sarili niyang iniisip, sobrang bagal daw nito para sa isang Royal Knight. Napaisip pa siya kung nakuha ba ni Angelica ang rango niya dahil sa koneksyon o kung talagang lumakas na siya dahil sa pagsasanay. Handa na sana siyang umiwas ulit nang biglang matisod si Angelica sa isang bato. Dahilan para umikot siya at mabilis na umindayog ang espada. Muntik na siyang tamaan ni Rick pero nakaiwas pa rin siya. Napahanga siya sa teknik na iyon at naisip niyang naging mayabang siya sa pag-aakalang mas malakas siya. Nagkunwari si Angelica na sinadya niya ang pag-ikot at sinabi niyang mag-aatake siya ngayon ng 3 beses na mas mabilis. Pero para kay Rick, mabagal pa rin ito. Paulit-ulit siyang umatake at handa na si Rick na salubungin ang susunod niyang galaw pero biglang nadapa ulit si Angelica. Dahilan para magmintis ang kontra-atake ni Rick. Pag-alis ng alikabok, isang malaking butas sa lupa ang makikita. Napagtanto ni Angelica na kung hindi siya natamba, siguradong patay na siya. Naisip niyang, sino ba talaga ang lalaking ito? Pero sagot ni Rick, isa lang siyang dating receptionist na nagpa siya maging adventurer. Humanga pa siya sa kakayahan ni Angelica bilang second-class Royal Knight at sinabing gusto pa niyang matuto mula sa kanya. Ngunit biglang sumuko si Angelica. Hindi makapaniwala si Rick, pero sinabi nitong ibibigay na lang niya ang panalo bilang papuri sa pag-iwas ni Rick sa kanyang blink step. Umalis na siya, ngunit pinaalala ni Rick ang kasunduan nila na ang matatalo ay magiging lingkod ng panalo. Sa halip na tumugon, tumakbo na lang palayo si Angelica. Pagkatapos ng laban, napaisip si Rick kung papasa ba siya sa exam. Sinabi ni Renette na darating sina Brost at ang iba pa. Nagtaka siya kung bakit pero sagot ni Renette gusto lang nilang makita ang progreso niya. Bigla siyang nataranta dahil alam niyang walang magandang mangyayari kapag sila ang bumisita. Kinabukasan, inihayag ni Alisa na ipapadala ng mga tagasuri ang mana sa kanilang mga admission card. Ipinaliwanag niyang kapag nagliwanag ng pula, ibig sabihin ay bumagsak ka at kailangang maghintay ulit hanggang sa susunod na taon. Ngunit kapag naging asol, pasado ka. Sinabihan siya ni Renette na huwag masyadong mag-alala at ipinaalala ang 2 taon ng matinding pagsasanay niya. Medyo nabuhayan ng loob si Rick hanggang sa idagdag ni Renette na kung sakaling bumagsak siya, triple na ang magiging training niya. Nang ipadala ang mana sa card ni Rick, nagsimula itong kumislap, palat-palat sa pula at asol. Kinabahan siya, hindi alam kung pasado o bagsak pero sa huli ay tuluyang naging asol ang liwanag. Napangiti siya at lumabas ng hall kasama si Renette. Magaan ang pakiramdam. Habang naglalakad, bigla siyang nakasinghot ng matapang na amoy ng pabango. Lumapit ang isang binata na nagpakilalang si Raster at agad nitong kinausap si Renette. Ipinakilala niya ang sarili bilang duke ng Northern Kingdom at walang pakundangang niligawan si Renette, sinabing gusto raw niya itong gawing pangalawang asawa. Agad namang sumingit si Rick ngunit tinawag siya ni Raster na pangit na matandang lalaki.
Sinabi ni Rick na siya ang nobyo ni Renette dahilan para matawa si Raster. Hindi siya makapaniwala na isang kasing tandang lalaki ni Rick ay isa lang F-rank adventurer. Sagot ni Rick, hindi rin naman mukhang malakas si Raster, pero ngumiti lang ito at ipinagyabang na isa siyang A-rank adventurer at naabot daw niya ang ranggong iyon noong 14 pa lang siya. Ipinahayag din niyang siya ang magiging tagasuri para sa ikalawang yugto ng pagsusulit sabay harap kay Renette at inimbitahan itong maghapunan. Ngunit mariing tumanggi si Renette, sinabing siya ay nobya ni Rick at hindi niya gusto ang sobrang tapang ng pabango nito. Napahiya si Raster at nagbanta na pahihirapan niya si Rick sa susunod na bahagi ng exam. Maya-maya, dumating sina Fried at Angelica na agad kumapit kay Raster. Doon nalaman ni Rick na magkakapatid pala sila. Ikinwento ng dalawa na pinagtawanan daw sila ni Rick. Kaya nagpa siya si Raster na ipaghiganti sila. Nang dumating si Rick sa exam center, nalaman niyang ang susunod na pagsusulit ay isang mock battle. Binalaan siya ni Renette na maghinay-hinay lang pero alam niyang kailangan niyang magporsige lalo na kung si Raster nga ang magiging tagasuri. Sa kabutihang palad, isang lalaking nagngangalang Lynx ang lumapit at ipinakilalang siya ang magiging examiner ni Rick. Nakahinga siya ng maluwag. Ikinwento ni Lynx na huli rin siyang nagsimula bilang adventurer. At inabot siya ng 20 taon bago marating ang B-rank. Sinabi pa niya kay Rick na inspirasyon siya para sa mga kalalakihang nasa hustong edad na nais pa ring tuparin ang kanilang mga pangarap. Umalis si Lynx matapos purihin ang determinasyon ni Rick. Ngunit di nagtagal, muling lumitaw si Raster at sinabing kailangan nilang mag-usap. Pagkalipas ng ilang sandali, inanunsyo na nagkasakit daw si Lynx, kaya siya ay papalitan ni Raster bilang examiner. Nagulat ang lahat, lalo na si Rick. Dahil kilala si Raster bilang the man of 8,000 spells at mayroon pa itong isang nakakatakot na bansag, the F-rank Crusher. Agad na kinabahan si Rick at naisip na tumakas, pero alam niyang kung hindi siya magtatagumpay, tiyak na ay titriple ng kanyang mga senpai ang kanyang training. Nilapitan siya ni Renette at hinawakan sa balikat, sinabing naniniwala siya sa kakayahan niya. Ngunit biglang lumapit ang isang batang nakatakip ang ulo ng hood at inalok siyang hulaan ng kanyang kapalaran. Inilabas nito ang isang kristal na bola at pinaupo si Rick sa harap nito. Napansin ni Renette na may kakaibang mahika sa upuan, pero bago pa siya makakilos, biglang naglaho si Rick, parang binura ng hangin. Nagngit-ngit si Renette sa galit at agad niyang winasak ang kristal na bola, doon lumabas na si Fried pala ang batang nanghuhula. Nilapitan niya ito at tinanong kung saan niya dinala si Rick, sabay banta na dudurugin niya ang mga mata nito kung hindi magsasabi ng totoo. Sa takot, umamin si Fried na tinransport niya si Rick mga 100 metro palayo, malapit sa dalampasigan. Samantala, napunta nga si Rick sa tabing dagat na papaligiran ng mga lalaking nakaitim. Isa sa kanila ang nagsabing sila ang grupo na inatas ang alisin siya sa eksaminasyon. Napagtanto ni Rick na si Raster ang may pakanan nito. Ipinagyabang pa ng lalaki na lahat sila ay B-rank pataas. Kaya wala siyang laban sa kanila. Ngunit biglang dumating ang mga kasamahan ni Rick, sina Brost, Miz, at Alice. Galit silang nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinubukan ni Rick na itago ang sitwasyon, sinabing tinutulungan lang daw siyang mag-warm up bago ang exam. Binalaan pa niya sila na tumakbo kung gusto pa nilang mabuhay. Pero isang kalaban ang umatake kay Brost at sa halip na masugatan, nabali ang espada ng lalaki ng tamaan ng balat ni Brost. Gumanti si Brost at binali ang kamao ng kalaban. Pero agad din itong gumaling. Ngumiti si Brost at sinabing, magpraktika pa. Lumapit si Miss at sinabihan si Rick na huwag mag-alala. Hinugot niya ang kanyang baril at pinakawalan ng mga bala ng mahika na agad nagpabagsak sa mga nakaitim. Biglang may isa sa kanila na dinampot si Alice bilang bihag at nagbanta na isuko nila ang lahat ng kanilang sandata. Tahimik si Rick ngunit mariing sinabi, pakawalan mo siya kung gusto mo pang mabuhay. Hindi siya pinakinggan, kaya sinaktan ng lalaki si Alice na biglang nagalit at pinasabog ang buong paligid gamit ang kanyang kapangyarihan. Napatras ang pinuno ng grupo at namutla. Napagtanto niyang kilala niya kung sino ang mga ito, si Alice, ang pinakamalakas na mago sa buong mundo. Si Miss, ang pinakamahusay na weapon craftsman, at si Brost, ang pinakamaster ng lahat ng uri ng support magic. Magkasama silang bumubuo ng pinakamalakas na grupo sa planeta, the Orichalcum Feasts. Habang inaalis ni Alice ang natitirang mga kalaban, tumakbo naman si Rick pabalik sa exam hall para hanapin si Renette. Pagdating niya, nakita niyang itinapon ni Renette si Fried sa ere. Dumating naman si Lynx na ipinaliwanag na pinilit siyang tanggalin ni Raster bilang examiner at ikinulong sa isang silid. Pinayuhan niya si Rick na umalis para sa kanyang kaligtasan, ngunit tumindig si Rick at nagdesisyong harapin si Raster. Sa loob ng arena, abala si Raster sa pagpapahirap sa mga trainee habang pinapanood siya ng isang lalaking nagngangalang Adolf. May kakayahan si Adolf na makita ang core stats ng isang tao, strength, dexterity, mana capacity, at magic control.
Isang trainee ang agad na tinalo ni Raster gamit ang lightning magic at nang silipin ni Adolf ang stats nito, nakita niyang napakalaki ng mana ni Raster. Napasigaw siya sa sakit ng ulo dahil ang pagtingin sa sobrang makapangyarihang tao ay nagbibigay sa kanya ng matinding kirot. Ngunit nang pumasok si Rick sa arena, sinubukan niyang tingnan din ito at namutla sa gulat. Nakita niyang maxed out ang lahat ng stats ni Rick maliban sa mana at sa sobrang tindi ng presensya nito, napahigi siya at gumulong sa lupa sa sakit. Samantala, nakasalubong ni Alisa si Renette at ipinakilala ang sarili bilang dating katrabaho ni Rick. Inanyayahan siya ni Renette na maupo kasama nila. Tinanong ni Bros si Renette kung ano ang tingin niya kay Rick at sagot niya, madali raw niyang ipapasa ang exam. Ngunit hindi sang-ayon si Alisa dahil kilala si Raster bilang pumupulbos ng mga F-ranker gamit ang kanyang napakalakas na mahika. Bago magsimula ang mock battle, pinuri muna ni Raster si Rick dahil nakatakas ito sa mga tauhan niyang bantay pero agad din niya itong binalaan na huwag masyadong magmayabang. Naisip ni Rick kung bakit nga ba naging adventurer si Raster at ipinaliwanag nito na ipinanganak siyang henyo kaya madali niyang naabot ang A-rank para lang sa prestihiyo. Ngunit ngayong nababoard na siya, plano na raw niyang tumigil. Nagsimula na ang laban. Nagpakawala agad si Raster ng Ice Blast papunta kay Rick ngunit hindi ito gumalaw ni kaunti. Inakala ni Raster na natatakot ito, pero ang totoo, sinusunod lang ni Rick ang payo ni Renette maging kalmado sa unang minuto ng laban at atakehin lamang kapag lubos nang nabasa ang galaw ng kalaban. Sumunod na ginamit ni Raster ang isang malakas na magic attack na lumikha ng malawak na pagsabog, ngunit nang humupa ang usok, wala ni gasgas si Rick. Nabigla si Alisa at ipinaliwanag ni Bros na dumaan si Rick sa nakapakahirap na pagsasanay, nagsusuot siya ng 100 kilo sa paa habang tumatakbo sa kagubatan na pan ng demonyong ahas. Tuloy-tuloy ang pag-atake ni Raster, ngunit nananatiling kalmado si Rick. Ibinunyag ni Bros na si Miss ang nagturo sa kanya ng magic training habang si Renette naman ang naghasa sa kanyang bilis at liksi. Nagulat si Alisa, akala raw niya ay simpleng maid lang si Renette. Ngumiti si Bros at sinabing ang lakas ni Rick ay kapantay ng isang S-ranked adventurer kahit hindi pa niya ito lubos na nauunawaan. Gumamit ng earth magic si Raster upang durugin si Rick at inakalang tapos na ang laban. Ngunit nagulat siya nang nabali ni Rick ang spell at nakawala. Naiinis na si Raster, kaya sinubukan niyang suntukin si Rick ngunit nasalubong ito ng kontra at nilipad siya palayo. Hindi niya maintindihan kung paano nailalaban ni Rick ang bawat galaw niya. Habang patuloy siyang inobserbahan ni Rick, napagtanto nitong malakas nga si Raster sa mana, pero kulang ito sa disiplina at tamang paggamit ng lakas. Gumamit si Raster ng fire magic, ngunit madaling napigilan iyon ni Rick. Ipinaliwanag ni Miss kay Alisa na 1% lang ng lakas ni Rick ang ginamit niya sa pag-block. Muling gumamit ng blink step si Raster at mabilis na sumugod, ngunit nasalag pa rin ni Rick sa isip niya, ang bagal. Tinanggap ni Raster na magaling si Rick para sa isang F-ranker, pero idinahilan niyang pagod na siya matapos talunin ang ibang mga examini, kaya swerte lang daw si Rick. Nag-init ang dugo ni Rick dahil hindi pa rin siya kinikilala. Sinabi niya kay Raster ang tungkol sa mababagsik na training na pinagdaanan niya na isinugal niya ang buhay para lumakas. Ipinahayag ni Miss na ilang ulit nang namatay si Rick sa kanilang pagsasanay, ngunit palaging binubuhay ni Bros hanggang sa tuluyang malampasan niya ang pisikal na limitasyon ng tao. Tinawanan lang siya ni Raster at tinanong kung bakit niya pinapahirapan ang sarili niya ng ganon. Sagot ni Rick, may layunin siyang matupad ang talunin ng pinakamalakas na halimaw sa mundo. Ang Kaiser Elpis. Binanggit ni Bros na nakasulat ang pangalan ng halimaw na iyon sa alamat ni Yamano, ang bayani, at ang pagpatay sa Kaiser Elpis ang pinakamataas na layunin ng kanilang grupo, the Orichalcum Feasts. Pero hindi makapaniwala si Raster sa nakikita niya. Ginamit niya ang Earth Magic para atali si Rick sa kalumikha ng isang napakalaking tree golem na nagbabantang papatayin siya. Ngunit biglang ginamit ni Rick ang isang simpleng air shot, isang mahika na paulit-ulit niyang pinagpraktisan ng mahigit 100,000,000 beses at nakalaya siya mula sa mga ugat. Nagulat si Alisa sa narinig dahil imposible raw ang ganong bilang pero ipinaliwanag ni Bros na nagawa iyon ni Rick sa tulong ng espesyal na time at space magic. Gumamit si Raster ng pinakamalakas niyang mahika para umatake, ngunit sinalubong ito ni Rick ng kanyang air shot at sa gulat ng lahat, tinalo niya ang mahika ni Raster. Gumuho ang tree golem at tumilapon si Raster papunta sa mga upuan na wala ng malay. Nagulat ang buong arena, ang pinakamalakas na examiner ay tinalo ng isang F-rank adventurer. Lumapit si Rick sa kanyang grupo at binati siya ng mga kasama sa Orichalcum Feast sa pagkakapasa niya sa exam. Nagpasalamat siya sa lahat ng tumulong sa kanya. Muling lumitaw si Raster kasama ang kanyang mga kapatid at sinabi ni Rick na dapat niyang pagbutihin ang kanyang kakayahan hanggang sa maabot ang hangganan nito.
Akala ni Raster ay tinutukso lang siya ni Rick kaya nagbanta siya na siya ulit ang magiging examiner nito sa promotion exam at sa susunod daw ay siguradong tatalunin niya ito. Umalis si Raster kasama ang mga kapatid, ngunit tumigil si Angelica at bahagyang yumuko kay Rick bago tuluyang lumakad na nagpatokas sa kanya. Habang naghihintay ng resulta sina Rick at Renette, isa-isang inanunsyo ang mga pumasa. Kapansin-pansin na kalmado lang si Rick kaya tinanong ni Renette kung paano siya nakakapanatiling relax gayong kanina lang ay sobrang kaba niya. Sagot ni Rick, may isang mahalagang bagay lang siyang naalala. Bumalik ang eksena sa pagkabata ni Rick. Binabasa niya noon ang kwento ng bayani na si Yamano na nangangarap talunin ang Kaiser upang makuha ang kayamanang kayang magbigay ng kahit anong kahilingan. Lubos na na-inspire si Rick sa kwento kaya nagsimula siyang mangarap na maging adventurer at ibinahagi ito sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi siya sinuportahan ng mga ito. Sinabi ng kanyang ama na kathang-isip lang ang kwento ni Yamano habang nag-aalala naman ang ina niya na delikado ang buhay ng isang adventurer. Hinikayat nila si Rick na maghanap na lang ng matatag na trabaho kaya labis siyang nadismaya. Isang araw, sinabi ng isang doktor kay Rick na may natatangi siyang kakayahan na hindi pa aktibo. Doon niya nalaman na pareho sila ni Yamano at sobrang natuwa siya, iniisip na baka may potensyal siyang maging dakilang adventurer. Lumipas ang mga taon at ginugol ni Rick ang kanyang kabataan sa paghihintay na magising ang kanyang kakayahan. Pero habang tumatagal, nawalan siya ng pag-asa dahil walang nangyayari. Iminungkahi ng mga kaibigan niya na maging adventurer na lang siya dahil kahit walang espesyal na skill, maaari pa rin kumita ng maayos. Pero iginiit ni Rick na gusto niyang matupad ang kanyang pangarap. Sa huli, sumuko siya sa paghihintay at nagtrabaho bilang guild receptionist. Naging masaya ang kanyang mga magulang, ngunit si Rick mismo ay hindi nakaramdam ng kasiyahan. Sa loob ng 14 na taon, patuloy pa rin niyang sinubukang gisingin ang kanyang kakayahan, pero wala pa ring nangyari. Sa wakas, tuluyang sumuko si Rick sa kanyang pangarap. Isinara niya ang librong madalas niyang basahin noong bata pa siya at nagpatuloy sa kanyang normal na buhay bilang guild receptionist kasama si Alisa. Lumipas ang panahon hanggang isang araw, dumating ang kaibigan niyang si Zaid na masayang ibinalitang isa na siyang A-rank adventurer. Nagulat si Rick, itinago niya ang selos at binati ito, pero nang gabing iyon, nalasing siya sa kalungkutan at panghihinayang dahil sa pagsuko niya noon sa kanyang pangarap. Habang naglalakad siya, narinig niya ang mga sigaw ng mga tao. Isang napakalaking halimaw ang lumitaw sa harap niya. Biglang dumating si Renette at walang takot na lumapit sa halimaw, ngunit pinigilan siya ni Rick, sinusubukang protektahan siya kahit hindi niya alam kung gaano ito kalakas. Ngunit sa isang iglap, pinaire-piraso ni Renette ang halimaw gamit ang kanyang espada, isang eksenang labis na ikinamangha ni Rick. Habang naglalakad silang magkasabay pagkatapos ng laban, ipinakilala ni Renette ang sarili niya. At laking gulat ni Rick nang malaman niyang isa pala itong S-rank adventurer. Napaisip siya kung huli na ba para tuparin ang kanyang pangarap lalo na't nasa edad 30 na siya. Ipinaliwanag ni Renette na sa edad niya, hindi na lalaki ang kanyang mana capacity, kaya halos imposible nang maging adventurer. Bagaman nasaktan, patuloy lang siyang ngumiti at inanyayahan si Renette na maghapunan. Laking gulat niya nang pumayag ito dahil akala niya ay tatanggihan siya. Buong araw ay masaya si Rick habang hinihintay ang oras ng kanilang hapunan. Pero sa mismong gabing iyon, inatake ng mga halimaw ang lungsod kaya naudlot ang kanilang plano. Sinabi ni Renette na dalhin sila sa kanya at agad niyang nilipol ang lahat ng halimaw sa isang atake. Ngunit bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang dragon at doon na-trigger ang kanyang traumatikong alaala, dahilan para mawalan siya ng kontrol sa kanyang mahika. Lumitaw ang isang napakalaking dragon at nagpanik ang lahat. Sinubukan ni Zaid at ng iba pang adventurer na labanan ito. Pero walang epekto ang kanilang mga atake. Narealize ni Zaid na hindi nila kaya ang halimaw kaya sinigaw niyang tumakbo na lang sila. Ngunit binalutan ng dragon ng barrier ang buong lugar kaya wala silang takas. Doon, tinipon ni Rick ang lahat ng kanyang tapang at lumapit sa halimaw. Ipinahayag niyang lalaban siya bilang isang adventurer kahit nanginginig sa takot. Pinilit siyang pigilan ng iba, ngunit sinabi niyang mas pipiliin niyang mamatay bilang isang adventurer. Ang tapang niyang iyon ang nagbigay inspirasyon sa lahat at sabay-sabay silang umatake sa dragon. Ngunit napakalakas nito, madali silang tinalo. Muling tumayo si Rick kahit sugatan, ngunit tinapakan siya ng dragon at bumaon sa lupa. Akala ng lahat ay patay na siya hanggang sa biglang nagliwanag ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, na-activate ang natatangi niyang kakayahan na matagal na niyang hinihintay. Bumangon siya, itinulak pataas ang paa ng dragon gamit ang isang kamay at bumulwak ang napakalakas na mana mula sa kanyang katawan. Ngumiti siya, masayang-masaya dahil nagising na sa wakas ang kanyang kakayahan at hinarap niya ang dragon. Huminga ito ng apoy, ngunit na-block ni Rick ang atake.
Naglabas pa ng laser beam ang halimaw pero na-reflect ito ni Rick at sa huli, natalo niya ang dragon sa harap ng lahat, isang tagpong hindi nila makakalimutan. Pagkatapos ng laban, nawala ng malay si Rick dahil sa matinding paggamit ng kanyang bagong kapangyarihan. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niyang nasa tabi niya si Renette at ipinaliwanag nitong isang linggo siyang walang malay. Ngumiti ito at iniimbita siyang sumali sa Orichalcum Feast, ang pinakamalakas na party sa buong kontinente na may pinakamataas na layuning talunin ang Kaiser. Sinabi ni Renette na hanggan niya ang determinasyon ni Rick na hindi sumuko at naniniwala siyang kaya pa niyang mas lumakas at lumaban kasama nila. Hinikayat niya itong ipagpatuloy ang pangarap na maging adventurer kahit na hindi na ito bata. Sa sobrang emosyon, napaiyak si Rick dahil iyon ang unang beses na may nagsabi sa kanya na ipaglaban ang kanyang pangarap. Maya-maya, dumating si Lynx para batiin si Rick sa pagkakapasa sa pagsusulit. Sinabi nitong malapit na siyang makalabas ng ospital, kaya gusto raw niyang uminom kasama si Rick at makilala ang mga kaibigan nito. Paglipas ng ilang araw, nakita nating papunta sa kabundukan si Lynx, suot ang pinakamaganda niyang armor, gaya ng bili ni Rick. Pero nagulat siya nang makarating siya sa kastilyo ng Demon Lord, iniisip kung nagkamali ba siya ng direksyon. Binuksan ni Rick ang pinto at humingi ng paumanhin dahil pinaakyat pa niya ito roon. Nagulat si Lynx na walang kahit isang halimaw sa paligid, kaya tinanong niya kung bakit kailangang magsuot pa siya ng armor. Ipinaliwanag ni Rick na para hindi siya mamatay. Pagpasok nila, sa malubong si Renette at napansin ni Lynx si Alice na agad niyang hinangaan, iniisip na sana maging kasing lakas din ng babae niyang anak. Ngunit bigla itong nagpakawala ng kidlat papunta sa kanya. Mabilis namang nasalag ni Rick ang atake at nasira ang pader sa lakas ng tama. Pinagsabihan niya si Alice na bawal gumamit ng mahika sa loob ng kastilyo. Pero nagreklamo ito na hindi pa sila naglalaro. Kaya sinabi ni Renette na ibabawas nila sa food budget ni Alice ang gasto sa pagkukumpuni, kaya agad itong nagsorry. Napabuntong hininga si Rick at nagpasya na lang na maglaro muna kasama si Alice dahil alam niyang gagawin lang muli nito ang kalokohan kung hindi niya papansinin. Samantala, dinala ni Renette si Lynx sa kanyang silid. Habang nakasilip sa bintana, napansin ni Lynx si Miss, kaya agad niya itong pinuntahan. Napansin niya ang rocket launcher na hawak nito at hiniling na subukan niya ito. Pagpindot ni Lynx ng gatilyo, sumabog ang napakalakas na pagsabog at nanlaki ang kanyang mga mata sa lakas ng sandata. Napaisip siya na kung magagawang mass-produce ang ganitong armas, magbabago ang anyo ng mga digmaan sa buong mundo. Habang nag-iikot siya sa kastilyo, nakasalubong niya si Bron at namangha sa dami ng librong pag-aari nito. Ipinaliwanag ni Bron na iyon ang pribado niyang silid-aklatan at doon daw siya nakakaramdam ng kapayapaan. Nagtaka si Lynx kung kasama rin ba si Bron sa Orichalcum Feast dahil napakatalino nitong pakinggan. Tinanong niya kung nabasa na ba nito lahat ng libro pero sinabi ni Bron na hindi pa dahil abala siya sa pagtulong kay Rick sa training. Humiling si Lynx na turuan din siya ni Bron. At pumayag ito dahil nakita raw niya sa mga mata ni Lynx ang parehong determinasyon na meron si Rick. Habang nagsisimula silang mag-ensayo, nahulog si Lynx sa bangin dahil sa mga pabigat na itinali sa kanya ni Bron. Akala niya katapusan na niya pero nakaligtas siya dahil bumagsak siya sa ibabaw ng isang halimaw na napatay na ni Renette para sa kanilang hapunan. Napansin ni Renette na tinuturuan siya ni Bron at nagpasalamat si Lynx sa kanya sa pagsagip sa buhay niya. Pero agad siyang kinaladkad pabalik ni Bron para ituloy ang mahirap nilang pagsasanay. Pagbalik nila sa kastilyo, sinabi ni Lynx kay Rick na akala niya magaan lang ang training nila pero sinabihan siya ni Rick na huwag basta maniniwala sa sinasabi ng iba. Gusto rin sanang makipaglaro ni Alice kay Lynx pero biro ni Rick magiging abo siya kapag sumama roon. Ayon naman kay Miss, kasalanan ni Rick kung bakit nadamay si Lynx. Nagpaabot ng tsaa si Renette at matapos siyang umalis, tinanong ni Lynx si Rick kung hanggang saan na sila ni Renette. Ipinaliwanag ni Rick na wala silang ganong klaseng relasyon. Dagdag pa niya, hindi rin daw talaga pwedeng mangyari dahil nasa 30 na siya. Pero sagot ni Lynx, edad lang yan, sabay banggit na may 20 taong agwat sila ng asawa niya na ikinagulat ni Rick. Kinagabihan, habang sabay-sabay silang kumakain, sinabi ni Lynx kay Rick na tulungan si Renette sa mga gawaing bahay dahil pagkakataon na raw yun para mapalapit siya rito. Kaya umalis si Rick para tumulong. Samantala, sinabi ni Lynx gusto niyang makita ang espesyal na kakayahan ni Rick pero ipinaliwanag ni Bron na may partikular na kondisyon bago ito gumana at hindi ito kontrolado ni Rick. Dagdag pa ni Bron kahit wala pa ang skill na iyon, kasing lakas na ni Rick ng isang S-rank adventurer. Pero kapag nag-activate ito, mas lalakas pa siya kaysa sa kanila. Pagkatapos noon, sinabi nila kay Lynx na ang tunay nilang misyon ay talunin ang Kaiser. Tinanong nila kung alam niya ang tungkol sa 6 na mahiwagang bato na kayang magbukas ng pintuan papunta sa Source Spiral, ang tirahan ng Kaiser.
Alam nilang malapit ng magising ang mga hiyas dahil tuwing 200 taon lang itong nangyayari, at siguradong naglalabas na ito ng matinding enerhiya. Nangako si Lynx na hahanapin niya kung may makikita siyang bakas. Tinanong naman ni Rick si Lynx kung paano siya makakalapit kay Renette dahil wala siyang maisip na pwedeng itulong sa kanya, masyado raw kasi itong magaling sa lahat ng bagay. Natawa lang si Lynx sa kanya. Kinabukasan, nagtungo si Rick at ang grupo sa guild para tumanggap ng misyon, pero naguluhan si Bron nang sabihin ng guildmaster na hindi sila pwedeng sumali. Napagtanto ni Rick na kailangan ng 4 na miyembro sa isang grupo at dapat 2 sa kanila ay A-rank adventurers. Kaya sinabi ni Bron sa guildmaster na hanapan sila ng makakasama. Ipinakilala naman nito ang isang babae na nagngangalang Rai na gustong sumama sa mapanganib na misyon. Pagdating nila sa kanilang misyon, nagtanong si Rai kung may hinahanap ba sila. Sinabi ni Rick na naghahanap sila ng Magic Stone, kaya nagulat si Rai at tinanong kung pwede ba nila itong ibenta sa mataas na presyo. Pero sagot ni Rick, kailangan nila itong hawakan ng maingat dahil kapag mali ang paghawak, maaari itong makaakit ng mga halimaw. Sinabihan ni Rai si Rick na kaya niyang alagaan ang sarili nila. Tinanong niya si Rick kung anong rank niya at nang sabihin nitong F-rank pa lang siya, inakala niyang huli lang itong nagsimula at ayaw niyang maging katulad niya. Samantala, sa Kastilyo, nag-aalala si Renette kung ayos lang ba ang lahat pero sabi ni Miss, walang dapat ipag-alala dahil kasama naman nila si Brune. Pagkatapos, ginamit ni Miss ang bago niyang imbensyon, isang makinang nagpapasok ng hangin sa palda ni Renette para ito ay umangat. Pero nahuli siya ni Renette kaya agad nitong sinira ang makina. Sa kabilang banda, nakasalubong ni Rick at ng grupo ang isang wyvern. Natakot si Rai dahil baka tumawag ito ng mga kasama, pero nagulat siya nang biglang suntukin ito ni Rick at tumilapon palayo. Napasigaw si Rai, sinabing delikado iyon dahil tiyak na darating ang iba pang wyverns, pero ipinaliwanag ni Rick na hindi niya ito pinatay, bagaman hindi pa rin maintindihan ni Rai ang plano niya. Hinayla siya ni Rick palayo habang patuloy siyang nag-aalala sa mga wyverns hanggang sa biglang bumagsak ang isa sa kanilang harapan. Laking gulat niya nang makita niyang sina Brune at Alice pala ang pumupuksa sa lahat ng wyverns. Pero biglang lumitaw ang isang pulang wyvern sa harap nila. Sabi ni Rai, kahit ay rank adventurer ay hirap talunin yon, kaya mas mabuting tumakas na lang sila. Ngunit sinabi ni Rick na kailangan niyang subukan ng isang bagay, at inutusan niya si Rai na tumakbo. Sa halip na umalis, nagpa siya si Rai na lumaban kasama niya. Nagsimula siyang magbasa ng orasayon, pero nanlaki ang mata niya nang suntukin ni Rick ang wyvern hanggang sa sumabog ang ulo nito. Kinabukasan, kinausap ni Rai ang guildmaster tungkol sa nangyari at sinabi nitong dinala pa ni Rick ang bangkay ng wyvern para kainin. Akala ng guildmaster ay natauhan na siya at titigil na sa pakikipaglaban sa mga halimaw, pero lalo pa siyang ginanahang lumakas. Samantala, natagpuan ni Rick at ng grupo ang isa sa mga magic jewel. Pag ginamit ni Miss ang mahika niya, lumabas ang isang mapa na nagpapakita na ang susunod na hiyas ay nasa Herotopia. Doon, nalaman nila na 400 taon na ang nakalipas mula nang itayo ni Haring Alexander Herotopia ang Coliseum sa bayan ng Knuckleberry. Ginagamit ito para sa mga paligsahan at kahit kamao lang ang sandata ni Alexander. Naging kampyon siya ng tuloy-tuloy sa loob ng 10,000 laban. Nang marating nila ang Herotopia, napatingin si Brune sa estatwa ni Alexander at nasabi niyang gusto niyang makipaglaban dito, pero biro ni Rick, baka masira ang buong bansa kung mangyayari iyon. Sinubukan nilang magtanong tungkol sa 6 na hiyas pero nagtakbuhan ng mga tao dahil natakot sa itsura nila. Iminungkahi ni Rick na pumunta sila sa munisipyo pero bago sila umalis, nakita nila ang isang babaeng nagngangalang Militia na inaapi. Tinakot ni Brune ang lalaking si Gold pero hindi ito umatras at ipinagmalaki pa na isa siyang manlalaban. Ininsulto siya ni Brune, sinabing mahina ito, kaya nagalit si Gold at nagyayang maglaban sa isang eskinita, ngunit sa isang iglap lang, natalo si Brune. Pagkatapos noon, ipinakita ni Brune kina Gold at Militia ang magic jewel at tinanong kung nakakita na ba sila ng kristal na katulad nito. Sinabi nilang pareho na nakita na nila iyon dati pero hindi maalala ni Militia kung saan. Kaya hiniling ni Brune na subukan niyang alalahanin. Habang nag-iisip pa sila, biglang may dumaan na parada para sa Fist King Tournament. Ibinanggit ni Gold na ang kampyon nito, si Kelvin Wolf, ay may 3 sunod-sunod na taon ng panalo. Itinuro ni Gold at Militia ang sinturon ni Kelvin, at nagulat si Rick nang makita niyang nakakabit dito ang isa sa mga magic jewel. Pagkatapos ng parada, nagtungo si Kelvin sa isang gym kung saan humingi ng paumanhin ang isang matandang lalaki dahil napilitan siyang sumali sa parada. Pero sabi ni Kelvin, ayos lang iyon, trabaho ng isang mandirigma ang pasayahin ng mga tao sa paligsahan. Tinanong siya ng matanda kung kamusta ang pakiramdam niya, at sagot ni Kelvin, ayos lang siya, baka mas gumanda pa nga raw ang pakiramdam niya kapag nakalaban niya ang isang malakas na kalaban.
Bigla namang dumating sina Rick at Brune sa gym. Akala ng matanda ay mga tagahanga lang sila, kaya ipinaliwanag ni Rick na mga adventurer sila. Bago pa man niya may lahad ang dahilan nila, diretsyong sinabi ni Brune kay Kelvin na ibigay ang sinturon. Ipinaliwanag ni Brune na ang hiyas sa sinturon ay dati raw pag-aari ng kanilang dating kasamahan, at matagal na nila itong hinahanap. Naiinis na sana ang matanda at palalayasin na sila, pero pinigilan siya ni Kelvin. Naniniwala siyang totoo ang sinasabi ni Brune, ngunit sinabi rin niyang hindi niya ito ibibigay. Dahil mahalaga ang sinturon para sa mga taga-Herotopia. Ang tanging paraan para makuha ito ay ang manalo sa Fist King Tournament. Dahil wala nang ibang paraan, umalis na lang si Brune sa gym. Sinabi ng matanda kay Kelvin na dapat hindi niya pinalaya ang grupo, pero sagot ni Kelvin, kung naglaban sila Ron, siguradong wala nang matitirang buhay sa gym. Alam niyang lahat sila ay malalakas, ngunit si Brune ang pinaka-nakakakilabot sa kanila, at dahil doon, nasabik siyang makaharap ito sa laban. Ipinahayag ni Brune kina Rick at Renette na kailangan nilang sumali sa torneo. Ipinaliwanag niya na kailangan muna nilang pumasa sa qualifiers na ginaganap sa silangan at kanlurang bahagi ng lungsod. Ang mga makakapasok ay maglalaban sa isang league, at ang mananatiling nakatayo sa huli ang makakapasok sa pangunahing torneo. Sinabi ni Brune kay Rick na siya ang sasali sa West League, habang siya naman ay lalaban sa East League. Nag-aalala si Rick dahil mag-isa lang si Brune, pero sinabi nito na huwag silang mag-alala dahil kinuha na niya si Gold bilang gabay niya. Pagkatapos noon, ipinaalala ni Renette kay Rick na kailangan niyang pumasa muna sa pagsusulit bago makasali sa qualifiers. Nang pumunta siya para doon, sinabi sa kanya ng isang lalaki na kailangan niyang lumaban sa isang mock battle. Nagtanong si Rick kung malakas ba ang makakalaban niya. At sagot ng lalaki, oo, dahil siya ang nanalo sa lahat ng qualifying matches niya. Pero agad din niyang idinagdag na kahit matalo si Rick, makakapasa pa rin siya kung mapatunayan niyang sapat ang kakayahan niya. Biglang lumitaw si Angelica, at laking gulat niya nang makita na si Rick pala ang makakalaban niya. Nagtaka si Rick kung kasama niya si Raster, pero sinabi ni Angelica na mag-isa lang siyang pumunta. Alam daw niyang wala siyang laban kay Rick lalo't tinalo na nito ang kapatid niya. Nang magsimula ang laban, nagpa siya si Angelica na ibigay ang lahat ng lakas niya, pero bigla siyang nadapa. Tumayo siya muli at muling sumugod, pero muling bumagsak sa sahig. Ipinaliwanag ni Rick na gumagamit siya ng bagong teknik kung saan paulit-ulit niyang sinisipa ang binti ng kalaban hanggang sumuko ito. Ayaw naman sumuko ni Angelica at muli siyang tumindig, ngunit bawat galaw niya ay nauuwi lang sa pagbagsak. Sinabi niya kay Rick na hindi siya susuko kailanman, kaya humanga ito sa tapang niya at nagpa siya na seryosohin ang laban. Pero bago pa siya umatake, biglang sumuko si Angelica. Pagkatapos ng laban, nilapitan ni Angelica si Rick at napaiyak, kaya dinala siya ni Rick sa kainan ni Mish. Tinanong niya kung bakit naroon si Rick sa Herotopia, at ipinaliwanag nitong gusto niyang sumali sa Fist King Tournament. Ibinunyag ni Angelica na nagsimula lang siyang maging manlalaban 4 na buwan pa lang ang nakalipas at kailangan din niyang makarating sa torneo kahit ano pa ang mangyari. Sinabi ni Angelica na imposibleng makapasok si Rick dahil kailangan manalo ng 40 laban sa loob ng 6 na buwan at 1 linggo na lang ang natitira. Pero sagot ni Renette na kapagpatala na sila para sa 40 laban sa loob ng 4 na araw. Nang dumating ang unang laban ni Rick, sinabi ng receptionist na makakalaban niya si Grit Albert. Isang lalaking may chismis na gumagamit ng ilegal na sandata. Sinuri nila ito bago ang laban pero wala silang nahanap. Pagsisimula ng laban, biglang may inilabas si Grit mula sa talampakan ng sapatos niya, isang impact stone. Sinuntok niya si Rick at inakalang panalo na siya, pero nagulat siya nang mapansin niyang nabali ang kamay niya. Sinabi ni Rick na kailangan pa nitong mag-ensayo kung gusto nitong magamit ng tama ang lakas ng bato, saka siya gumamit ng teknik kung saan hindi tumatama ang suntok. Pero tinatamaan pa rin ng alon ng enerhiya ang kalaban. Sa isang iglap, nawala ng malay si Grit. Samantala, nanalo rin agad si Angelica sa laban niya matapos sipain ang kalaban at itapon ito sa pader. Pagkatapos noon, binati siya ni Renette at Rick dahil natapos na niya ang lahat ng 40 laban, ibig sabihin, pasado na siya sa qualifiers. Sinabi ni Angelica kay Rick na isang laban lang ang pwedeng salihan kada araw sa bawat venue. Kahit marami namang venue sa buong bansa, malalayo ang pagitan ng mga ito. Kaya imposibleng makapagsabayan siya ng 10 laban. Dagdag pa niya, ang susunod na laban ni Rick ay 30 kilometro ang layo, kaya kahit sumakay siya ng karwahe, mahuhuli pa rin siya. Pero sagot ni Rick, nagmamadali siya, kaya tatakbuhin na lang niya ito. Pagkaalis ni Rick, tinanong ni Renette si Angelica kung gusto ba nitong mapanood ang mga laban niya. Sumagot si Angelica na gusto niya, pero alam niyang hindi iyon posible. Kaya sinabi ni Renette na tutulungan niya ito. Bigla niyang hinayla si Angelica at tumalon mula sa isang bubong papunta sa isa pa.
Halos mapasigaw si Angelica sa takot pero sabi ni Renette yun lang ang tanging paraan para makapunta sila sa laban ni Rick sa oras. Pagkalipas ng 4 na araw, hindi makapaniwala si Angelica na nanalo si Rick sa lahat ng 40 laban niya. Masaya siyang hindi sila magkalaban sa iisang block. Nagtanong si Renette kung plano ni Angelica na manalo sa league pero sabi ni Angelica, imposibleng mangyari iyon dahil kasali rin si Rick. Dagdag pa ni Renette, lalahok din si Brune sa league kaya lalo pang nalungkot si Angelica. Tinanong ni Angelica si Renette kung hindi ba siya nagsasawa sa pagsama kay Rick at naisip niyang baka isipin ng mga tao na magkasintahan sila. Pero sagot ni Renette, wala siyang pakialam dahil totoo, may nararamdaman talaga siya para kay Rick. Bigla silang nilapitan ng isang lalaki na nagmamakaawang tulungan sila dahil kulang siya sa mga trabahador. Samantala, nilapitan naman si Rick ng isang lalaking nagngangalang Snape, ang chairman ng komite na namamahala sa West League. Nagtaka si Rick kung paano siya nito nakilala at paliwanag ni Snape na rinig niya ang tungkol kay Rick dahil siya ang pinakamabilis na nakapasa sa West League qualifiers. Lumapit ang isang lalaki kay Snape at sinabing wala roon si Angelica. Nagtaka si Rick kung kilala niya ito. Kaya ipinaliwanag ni Snape na malapit silang magkaibigan. Tinanong ni Rick kung gaano nakatagal mula nang tumigil siya sa pagiging mandirigma at nagulat si Snape, tinanong kung paano nalaman iyon ni Rick. Sagot ni Rick na makipagkamay siya rito, agad niyang naramdaman na sanay itong lumaban. Ibinunyag ni Snape na nanalo siya sa isang maliit na torneo 20 taon na ang nakalipas pero nagretiro siya sa edad na 23 kaya iyon lang ang tanging tagumpay niya. Sinabi rin niyang magpapadala ang kumpanya niya ng kalahok sa torneo at bago siya umalis, ipinakiusap niya kay Rick na sabihan si Angelica na huwag masyadong maglaro. Pagkatapos, pumunta si Rick sa kainan ni Melissa. Binalaan siya nito na mag-ingat kay Snape kahit mukha siyang magalang, may mga chismis na konektado siya sa ilalim ng mundo. Idinagdag pa ni Melissa na ang kumpanya ni Snape ang pangunahing sponsor ng torneo, kaya may karapatan silang magpadala ng kalahok dahil may nakalaan silang pwesto. Samantala, sina Angelica at Renette ay nakasuot ng bunny suits habang nanghihikayat ng mga tao na tumaya para sa Fisking Tournament. Pinuri ng isa pang bunny girl si Angelica dahil sa sigla niya, pero sinabi ni Angelica na hindi niya gustong trabaho yon, si Renette daw ang tumanggap ng alok. Biglang may isang lasing na lalaki na nanggulo at nagsimulang mangasar sa mga bunny girls. Nang lumapit ito kay Angelica, sabay nila ni Renette itong binugbog hanggang mawala ng malay. Dumating si Rick at napahinto sa nakita, hindi makapaniwala sa suot ni Angelica, pero tuluyan siyang natigilan nang makita si Renette. Samantala, sa gym, labis na humanga sina Kelvin at ang matandang lalaki kay Brune dahil natapos niya ang East League qualifier sa loob lang ng 2 araw. Nagulat din si Kelvin nang marinig na natapos ni Rick ang West League qualifier sa 4 na araw. Sabik siyang makalaban ng dalawa. At ang ekspresyon niya ay nagpabalik ng alaala sa matandang lalaki, ang panahon kung kailan unang inanyayahan niya si Kelvin na pumunta sa Herotopia. Kinabukasan, galit si Angelica kay Rick dahil iba raw ang naging reaksyon nito nang makita siyang naka-bunny suit. Sinubukan ni na Rick at Renette na patahanin siya, sabay sabing cute din naman siya suot yon, pero lalo lang siyang nainis. Binanggit ni Rick na nakilala niya si Snape kahapon at biglang nag-iba ang mood ni Angelica, agad niyang itinanggi na kilala niya ito. Nagsimula na ang league na magtatakda kung sino ang makakapasok sa Fisking Tournament at ang unang laban ay sa pagitan ni Angelica at ni Helen. Agad umatake si Angelica, ngunit naiwasan ni Helen ang atake niya at gumanti ng suntok na mabilis namang na-block ni Angelica. Napansin ni Rick at Renette na pinipilit ni Angelica ang sarili na hindi karaniwan sa kanya pero nagawa pa rin niyang manalo matapos niyang sip-in si Helen ng malakas hanggang sa tumilapon ito sa pader. Sunod-sunod na nanalo sina Rick at Angelica sa kanilang mga laban. May 4 na laban na lang si Angelica at kailangan niyang manalo sa lahat para makapasok sa torneo. Sa susunod na laban, nakalaban niya si Taylor. Ginamit ni Angelica ang mahika ng kidlat pero hindi ito umubra. Tinamaan siya ng isang malakas na suntok mula kay Taylor na nagpabagsak sa kanya sa pader at doon siya natalo. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Rick na malino na matibay ang depensa ni Taylor kaya nagtataka siya kung bakit ginamit pa rin ni Angelica ang mga teknik na mabilis kumain ng lakas. Hindi siya sumagot at umalis lang pero patuloy siyang kinulit ni Rick. Hanggang sa tuluyan niyang sabihin ang totoo, si Snape daw ang fiancé niya. Ikinwento ni Angelica na 1 taon na ang nakalipas nang pumanaw ang mga magulang niya, kaya siya at ang mga kapatid niya ang nag-alaga sa pamilya. Ngunit nahulog sila sa malaking utang. Para may salba sila, nakipagkasundo ang lolo nila kay Snape, tutulungan sila nito kapalit ng kasunduan ng engagement. Dahil dito, nakabangon nga sila sa problema pero huli na para bawiin ang kasunduan. Nagulat si Rick sa narinig at halos hindi makapaniwala. Nainis naman si Angelica dahil mukhang hindi ito nakikinig sa paliwanag niya.
Bigla silang napalingon nang makita si Giet na nananakit ng isang babae na aksidenteng bumangga sa kanya. Tinangka ni Taylor na pigilan siya, pero sinampal ni Giet ang ulo nito sa lupa at agad itong natalo sa isang hampas. Nang simyulang punitin ni Giet ang damit ng babae, sumigaw si Angelica at sinabing tigilan niya ito. Dahil doon, tinangka ni Giet na atakihin siya. Pero maagap na hamarang si Rick. Biglang dumating si Snape at sinaway si Giet, sinabi ang magpigil muna hanggang matapos ang torneo. Sumunod naman ito at umalis na ikinagulat ni Rick nang marinig niyang tinawag ni Snape si Giet bilang kapatid niya. Pag-alis nila, nagtanong si Rick kung kaya ba sinusuportahan ni Snape ang torneo ay dahil sa engagement nila ni Angelica. Ipinaliwanag ni Angelica na malaki na ang perang na-invest ni Snape sa kasunduan nila pero hindi pa rin iyon sapat. Kaya plano nitong kumita ng malaki sa pamamagitan ng torneo. Alam ni Rick na maraming taya sa Fist King Tournament kaya napagtanto niyang balak ni Snape na dayin ang mga laban. Sa palagay ni Angelica, gagawin nito ni Snape gamit ang sponsor slot ng kumpanya niya at plano niyang talunin ang mandirigmang isasabak nito para mapilitan siyang bawiin ang kasal. Ngunit alam niyang si Giet ang magiging kinatawan ni Snape at imposible niyang talunin ito. Kaya inalok siya ni Rick, siya raw mismo ang magtuturo at mag-eensayo sa kanya. Nang magsimula ang pagsasanay, nilagyan ni Rick ng mga pabigat ang katawan ni Angelica at tinali niya ito sa sarili niya na ikinagulat ng dalaga. Ipinaliwanag lang ni Rick na kailangan niyang gamitin ang strengthening magic saka siya nagsimulang tumakbo. Habang sabay silang tumatakbo, sinabi niya na sa pamamagitan ng pagsasanay kasama ang isang mabilis na tao, masasanay ang katawan ni Angelica sa mas bilis na galaw. Nagreklamo siya at humingi ng pahinga, pero sabi ni Rick ay magpapahinga lang sila matapos ang 6 na oras. Pagkatapos ng mahabang takbo, nagulat si Rick na nakayanan ni Angelica ang unang araw ng training, lalo na't siya mismo ay nawala ng malay noong unang beses siyang sinanay ni Renette. Pagod na pagod si Angelica, pero masaya dahil nakaraos siya. Hanggang sa marinig niyang sinabi ni Rick na warm-up pa lang daw yon. Pagsapit ng ika-5 araw, tumakas si Angelica mula sa training. Umupo siya sa isang kafe, iniisip na hindi siya mahahanap ni Rick. Pero makalipas lang ang 15 minuto, dumating ito. Akala niya pag-alitan siya, pero nagulat siya nang intindihin siya ni Rick. Sinabi nitong naiintindihan niya ang naramdaman ni Angelica dahil noong siya'y nagsasanay pa, gusto rin niyang sumuko. Ikinwento niyang ilang beses din siyang namatay sa sobrang hirap ng training. Pero binuhay siya palagi ni Brown na nagpaalala sa kanya na ikumpara ang pagsisisi ng pagsuko sa sakit na nararamdaman niya sa ngayon. Dahil doon, nagpatuloy si Rick noon at iyon din ang sinabi niyang gawin ni Angelica. Ibinahagi ni Angelica na bata pa lang siya ay tinuruan na siyang kumilos bilang isang noble pero pakiramdam niya ay hindi siya nababagay doon. Ang gusto raw talaga niya ay makatulong sa pamilya bilang isang taong marunong lumaban. Kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagsasanay. Napansin ni Rick na mahusay si Angelica sa espada, ngunit dahil isang fighter ang kailangang lumaban gamit ang kamay, iminungkahi niyang gamitin ito ang mga teknik na ginagawang parang espada ang mga kamay. Dahil dito, ipinatawag niya si Renette upang tulungan silang mag-ensayo. Dumating ang araw ng laban, ang kalaban ni Angelica ay si Silva, at ang mananalo ay makakapasok sa Fist King Tournament. Iniisip ng lahat na mahihirapan siya, pero pag-umpisa pa lang ng laban, sinipa niya si Silva ng malakas at agad itong bumagsak, instant win. Ngunit kahit tapos na ang laban, patuloy pa rin siyang sumusugod, iniisip niyang bahagi pa rin iyon ng training. Pagkatapos ng laban, dumating sina Alice at Miss. Tinanong ni Renette kung nakuha na nila ang Magic Jewel sa Empire. Pero sinabi ni Miss na mali ang impormasyong nakuha nila. Dumating din si Brown at habang sabay-sabay silang kumakain, pinuri ni Rick si Angelica dahil sa bilis nitong matuto. Nagsabi si Angelica na pakiramdam niya kulang pa ang oras para matutunan ang lahat, ngunit ipinaliwanag ni Brown na kahit maikli lang ang panahon ng pagsasanay, tiyak na magbubunga ang mga pagsisikap niya. Sa wakas, nagsimula na ang Fist King Tournament. Habang ina-announce ang mga matchups, napansin ni Angelica na hindi makakaharap ni Giet sina Kelvin o Brown hanggat hindi pa umaabot sa finals. Napagtanto niya na plano ng mga organizer na ipakita si Giet bilang isang malakas na mandirigma sa pamamagitan ng pagpapatapat sa kanya sa mga mahihinang kalaban. Kapag tumaas ang odds laban sa kanya, saka tatayan ni Snape ang kalaban ni Giet at idadaya ang laban para kumita ng malaki. Ngunit may sariling plano si Angelica dahil siya mismo ang makakaharap ni Giet sa ikalawang round, balak niyang sirain ang lahat ng plano ni Snape. Lumapit sina Kelvin at ang matandang lalaki kina Brown at Rick. At napansin ng matanda na pareho ang tingin ni Kelvin noon sa mga mata ni Brown, ang parehong determinasyon na nakita niya noong una itong pumasok sa kanyang gym. Nagbalik tanaw ang kwento sa panahon na unang sumali si Kelvin sa gym.
Ipinakilala ng matanda sa kanya ang isa sa kanilang pinakamahusay na manlalaro, isang mandirigmang umabot sa top 4 nanograms fisting tournament. Agad na hinamon ni Kelvin ang lalaki, tiwalang madali niya itong matatalo. Ngunit sa una niyang laban, siya mismo ang natalo. Iyon ang unang beses na naranasan niyang mabaigo, at mula noon ay nagbago ang kanyang pananaw. Nagsimula siyang mag-ensayo ng walang tigil, at sa paglipas ng panahon, siya ang naging fisting champion. Pagsisimula ng unang laban ng torneo, kalaban ni GF ang isang mandirigma na agad siyang inatake ng sunod-sunod na suntok. Ngunit walang epekto ang mga ito, isang suntok lang ni GF, bagsak agad ang kalaban. Nabigla ang mga manonood sa lakas niya, pero napansin ni Rick na may kakaiba, bagamat malakas si GF, para bang baguhan ang kanyang mga galaw. Nagpatuloy ang mga laban, at sina Rick, Brune, at Angelica ay matagumpay na umusad sa susunod na round. Sa huling laban ng unang round, nakaharap ni Kelvin si Eddie. Pag-umpisa pa lang ng laban, umatake agad si Eddie, ngunit mabilis na tinamaan siya ni Kelvin ng isang suntok. Napansin ni Rick na tila alam na agad ni Kelvin kung saan gagalaw si Eddie. Ipinaliwanag ni Brune na napakahusay ng pang-amoy ni Kelvin, kaya nitong maramdaman ang mga pagbabago sa electric signals at adrenaline ng isang tao. Maya-maya, napabagsak si Kelvin ni Eddie, pero sinabi ni Renette na sinadya lang niyang magpahampas. Nang muli siyang inatake ni Eddie, mabilis niyang ginantay ng malakas na bugbog hanggang sa mapatumba ito. Panalo si Kelvin. Kinabukasan, dumating na ang laban ni Angelica laban kay GF. Lumapit si Snape kay Rick at nagtanong kung pwede siyang umupo sa tabi nito, na ikinatoka ni Rick dahil hindi siya kasama sa mga VIP. Ipinaliwanag ni Snape na dahil maglalaban ang kanyang kapatid at fiancé, gusto niyang mapanood ito ng malapitan. Bago magsimula ang laban, nilapitan ni Angelica si GF at sinabi nitong ipapakita niya ang resulta ng kanyang pagsasanay. Ngunit ininsulto siya ni GF, sinabing kahit kailan ay hindi siya magiging kasing lakas niya, lalo na't hindi raw siya kailanman nagsanay at puro laro lang gamit ang yaman ng kanilang ama. Hindi makapaniwala si Angelica dahil imposibleng magkaroon ng ganoong katawan ng walang pagsasanay. Ngunit ngumiti lang si GF at sinabing iiwasan daw niyang tamaan ang kanyang tiyan para makapanganak pa siya ng mga anak ni Snape. Nagsimula ang laban. Sinugod ni Angelica si GF at tinamaan ito, ngunit parang walang epekto. Pagkatapos, tinanggal ni Angelica ang strengthening magic sa kanyang katawan na ikinagulat ni GF. Sa muling pag-atake niya, tumama ang kanyang kamao sa katawan ni GF at sa unang pagkakataon, damyugo ito. Nagulat si Snape dahil kahit pinakamatalim na espada, hindi raw kayang hiwain ang katawan ng kanyang kapatid. Ngunit ipinaliwanag ni Renette na ginamit ni Angelica ang mana manipulation technique. Kahit hindi niya ito lubusang natutunan noong kanilang pagsasanay, patuloy siyang nag-ensayo mag-isa, at ngayon ay nakamit na niya ang bunga ng kanyang determinasyon. Sa pamamagitan ng paghahalo ng mana reflex inversion sa sarili niyang estilo, nagawa ni Angelica na maabot ang teknik sa kakaibang paraan. Ipinaliwanag ni Miss na ito ay isang teknik kung saan pansamantalang iniipon ng isang mandirigma ang mana sa loob ng katawan, at sabay-sabay itong pinapalabas para magkaroon ng mas mataas na output kaysa sa normal. Malaki ang epekto nito sa katawan, pero dahil sa matinding pagsasanay na pinagdaanan ni Angelica sa nakaraang buwan, nagawa niyang gamitin ito ng madali. Patuloy siyang umatake kay GF na halatang naiinis na. Sa galit nito, sinuntok niya ang lupa, dahilan para mapuno ng alikabok ang buong arena. Sinubukan niyang umatake ng palihim, pero mabilis siyang naiwasan ni Angelica. Gamit ang parehong taktika, nagkunwari siyang aatake mula sa harap, ngunit bigla siyang lumitaw sa likuran ni Angelica at sinipa ito papalayo hanggang sa mabangga sa pader. Ginamit ni Angelica ang blink step upang makaiwas, ngunit nagulat siya nang matutunan ni Giat ang teknik sa isang tinginan lang at muli siyang tinamaan at tumilapon. Samantala, ikinwento ni Snape kay Rick ang unang pagkikita nila ni GF. Noon, sinisikap pa lamang niyang gumawa ng pangalan bilang mandirigma, ngunit tinalo siya ni GF nang walang kahirap-hirap. Dahil doon, nagpasya siyang magretiro. Alam niyang pinaghihinalaan siyang nandaraya sa torneo, kaya ipinaliwanag niyang bago pa ito magsimula, walang naniwala na kaya ng isang slot fighter na manalo. Kaya ipinusta niya ang lahat ng pera niya kay GF. Sa gitna ng laban, patuloy na ininsulto ni GF si Angelica at pati na rin ang yumaong mga magulang nito. Binugbog niya ito ng walang awa. Ngunit kahit halos mawalan ng malay, tumanggi pa rin si Angelica na sumuko. Lalong nag-apoy sa galit si GF at nagpasya na siyang patayin ito. Ngunit bago niya maibigay ang huling suntok, tinamaan siya ng sapatos ni Rick dahilan para magmintis ang kanyang atake. Pagkatapos ng laban, nilapitan ni GF si Rick at tinangkang makipagsuntukan, ngunit malamig na sinabi ni Rick na dudurugin niya ito sa harap ng lahat. Matapos ang laban, agad na pinuntahan ni Rick si Angelica.
Ipinaliwanag ng mga Norse na ligtas na ang kanyang buhay, ngunit kakailanganin niya ng panahon upang tuluyang gumaling. Samantala, parehong nanalo sina Brune at Kelvin sa kanilang mga laban, kaya natukoy na ang apat na maglalaban sa semifinals ng torneo. Kinabukasan, humingi ng tawad si Angelica kay Rick, iniisip niyang nasayang lang ang oras nito sa pag-ensayo sa kanya. Naluha siya habang sinasabing ang gusto lang naman niya ay matupad ang kanyang mga pangarap, ngunit ngayon, parang dapat na raw niyang tanggapin ang alok ni Snape. Ngunit sinabi ni Rick na siya dapat ang humingi ng tawad dahil ginawa ni Angelica ang lahat. At siya ang hindi agad nakaintindi sa tunay na lakas ni GF. Bago siya umalis, sinabi ni Rick na panoorin nito ang susunod na laban dahil ipapakita niya kung ano pa ang kaya nitong marating. At nang magsimula ang laban, binanggit ni GF na nagsisisi siyang hindi napatay si Angelica dahilan para mag-apoy sa galit si Rick. Sa unang galaw pa lang ng laban, sinuntok niya si GF sa mukha dahilan para ito'y mapaluhod. Sinubukan ni Giat gumanti ng suntok pero naiwasan ni Rick at gumanti ng sariling atake, isang suntok na nagpadugo sa bibig ng halimaw na minsan ay nanakit sa kaibigan niya. Nagulat si Angelica sa ipinakitang lakas ni Rick ngunit ipinaliwanag ni Rinette na halos wala pa siyang inilalagay na puwersa sa kanyang suntok. Ginamit daw ni Rick ang isang chi attack, isang teknik na sumisira sa loob ng katawan ng kalaban, kaya kahit gaano katibay ang katawan ni GF, masasaktan pa rin ito. Gumamit si Giat ng strength and ng magic at sinubukang umatake, kaya tumakbo si Rick para umiwas. Ngunit mabilis siyang naabutan ni Giat at napabagsak. Napansin ni Brune na sobrang dami ng mana ang kinakain ng teknik na iyon. Habang sinabi ni Snape na hindi kailanman nagsanay si GF para palakasin ang kanyang mana reserve, ang enerhiya na ginagamit niya ay ang ipinanganak na taglay lamang niya. Nainis si Rick nang marinig iyon dahil buong buhay niya ay nagsumikap siya para mapunan ang kakulangan niya sa mana. Muling naglunsad si Rick ng chi attack ngunit sa pagkakataong iyon, walang epekto. Bumawi si GF at sinuntok siya ng sunod-sunod. Akala ni Snape tapos na ang laban, ngunit sinabi ni Brune na hindi alintana ni Rick kung ano ang iniisip ng mga tao, ang mahalaga lamang ay kung paano nakikita ni Angelica ang laban. Patuloy sa pag-atake si GF, ngunit kalaunan ay nagsimulang bumigat ang kanyang paghinga. At napansin niyang hindi man lang nasaktan si Rick. Ipinaliwanag ni Rinette na ginamit ni Rick ang body manipulation technique, isang teknik na nagkakalat ng impact sa buong katawan upang hindi ito magdulot ng pinsala. Naunawaan ni Giat na pinipigilan lang ni Rick ang sarili niya. Sinadya nitong ibaba ang antas ng kanyang lakas para tumugma sa kay Angelica upang maipakita rito kung gaano kalayo pa ang mararating niya kung ipagpapatuloy niya ang pagsasanay. Dahil sa galit, tinakpan ni Giat ng bakal ang buong katawan niya at sumugod kay Rick. Ngunit winasak ito ni Rick gamit ang isa pang chi attack. Napansin ni Rick na magulo ang daloy ng mana ni GF dahil sa pagod, isang bagay na hindi niya alam kung paano harapin dahil ni minsan ay hindi pa siya napagod sa buong buhay niya. Naisip ni Snape kung si Rick nga ba ay mas dakilang prodigy kaysa sa kanyang kapatid, ngunit sinabi ng lahat na wala talagang likas na talento si Rick, ang dahilan lamang ng kanyang tagumpay ay ang walang katapusang pagsisikap at disiplina. Sinabi ni Rick kay GF na totoo. Isa siyang prodigy, ngunit ang tunay na prodigy ay pinapanday ang kanyang kakayahan at alam ito ni Rick dahil nakita na niya mismo ang mga tunay na henyo. Sa sobrang galit, nagbago si GF at nag-transform sa kanyang dragon form. Sinimulan niyang atakihin si Rick ng tuloy-tuloy. Sinubukan ni Rick na lumaban, ngunit napansin niyang walang epekto ang kanyang mga suntok. Naisip niya na sa kasalukuyang lakas ni Angelica, hindi pa niya kayang talunin si GF, kaya itinaas niya ang bilis at kapangyarihan ng kanyang mga galaw, ipinapakita kay Angelica kung gaano siya kalakas kung magpapatuloy siya ng isang taong pagsasanay. Napabagsak ni Rick si GF at sinabi sa kanya na ang tanging paraan para manalo ay ang ipaglaban ito gamit ang sariling kalooban. Ngunit tumanggi si GF, kaya nagpa siya si Rick na tapusin na ang laban. Muli, sinuntok ni Giat ang lupa para takpan ng alikabok ang arena, ngunit ginamit ni Rick ang parehong galaw na ginamit ni Angelica. Sa tulong nito, tuluyan niyang natalo si Giat, bagaman naisip niya na hindi pa niya lubos na makuha ang teknik dahil kung si Rinette ang gumawa, siguradong nahati na sa dalawa ang kalaban. Nanalo si Rick sa laban, at taos-pusong nagpasalamat sa kanya si Angelica sa lahat ng itinuro nito. Nangakong magiging mas malakas pa siyang mandirigma sa hinaharap. Samantala, inamin ni Snape na nagulat siya sa naging resulta, ngunit sinabi niyang bahagi ng sarili niya ang natuwang matalo si Giat, ang taong naging dahilan ng pagtatapos ng kanyang karera bilang isang manlalaban. Dagdag pa niya, kahit natalo siya sa pag-ibig, magaan pa rin ang kanyang pakiramdam. Sinabi pa niyang panghihinayang lamang na hindi niya maaaring pakasalan si Angelica. Akala ni Angelica ay nais lamang nitong magpakasal sa kanya upang makapasok sa lipunang Maharlika. Ngunit nilinaw ni Snape na totoo talaga ang damdamin niya para sa kanya. Maya-maya, inihanda na ang susunod na laban.
Sinabihan ng matandang coach si Kelvin na siya ang pinakamalakas na mandirigma, kaya huwag siyang magpigil. Nang ipakilala ang kalaban, lumabas si Brun bilang kampeon ng torneo, dahilan upang maghiyawan ng mga manonood. Napansin ni Rick na tunay na mahal ng lahat si Brun. Nang magsimula ang laban, agad na sumugod si Kelvin at binugbog si Brun ng sunod-sunod na atake, ngunit madali lamang itong nasasangga. Gumanti si Brun ng isang malakas na suntok na lumikha ng shockwave, ikinamangha ng mga nanunood. Tinawag ni Kelvin si Brun na pinakamalakas na kalabang nakaharap niya, ngunit biglang gumuho ang pader. At lumitaw si GF, nagwawala sa gitna ng arena. Napagtanto ni Snape na nabaliw na ito dahil nagwala na ang dugo ng dragon sa kanyang katawan. Sinubukan ni Kelvin na pigilan siya, ngunit sumugod si GF. Sa isang iglap, hinarap ni Kelvin ang atake at pinatalsik si GF sa isang hampas lamang. Nagulat ang lahat, kaya niyang talunin ang isang nagwawalang dragon sa isang suntok. Napansin ni Renette na ang antas ni Kelvin ay umabot na sa S-Ranker, isang pambihirang antas ng lakas. Humingi ng paumanhin ang announcer sa kaguluhan at inanunsyong ipagpapatuloy na lamang ang laban kinabukasan. Nais ni Kelvin na magpatuloy pa sana dahil nagsisimula pa lang siyang masiyahan sa laban, ngunit naramdaman ni Bron na nagpipigil pa rin ito. Kinagabihan, nakita si Rick na nagja-jogging at nakarating sa hangganan ng bansa kung saan nakita niya si Kelvin na nagsasanay mag-isa. Ipinaliwanag ni Kelvin na gusto niyang mapag-isa upang mag-focus, ngunit sakto ang dating ni Rick dahil naghahanap siya ng sparring partner. Bigla siyang umatake, kaya napilitan si Rick na lumaban. Nasalo ni Kelvin ang suntok ni Rick. At humanga ito dahil napakabilis ng reaksyon niya. Tinanong ni Rick kung bakit siya natama ng mabagal na suntok sa torneo, at ipinaliwanag ni Kelvin na mahal niya ang pakikipaglaban. Ipinakita sa isang flashback na noong una siyang sumali sa mga torneo, lahat ng kalaban niya ay tinalo niya sa isang suntok lang. Pero kalaunan, nagsawa siya dahil wala nang hamon sa mga laban. Isang araw, narinig niyang nag-uusap ang matandang coach at ang business partner nito. Ipinahayag ng partner na nababagot na ang mga manonood dahil walang tumatagal sa laban kontra kay Kelvin. Masama raw ito sa negosyo, kung patuloy siyang mananalo ng walang kahirap-hirap, babagsak ang interes ng mga tao sa pakikipaglaban. At maaaring magsara ang kanilang gym. Doon napagtanto ni Kelvin na siya mismo ang nagiging problema ng matanda. Kaya sa sumunod niyang laban, sinadya niyang matalo, at nang makita niyang muling na-excite ang mga tao, doon niya napagtanto na minsan, ang pagkatalo ay nagbibigay daan para sa tunay na kasiyahan sa laban. Kaya pala, tuwing may laban siya, ginagawa niyang parang nahihirapan siya para lang maaliw ang mga nanunood. Sinabi niya kay Rick na hindi pa siya kailanman lumaban gamit ang buong lakas niya. Pero sagot ni Rick, hindi niya kailangang magpigil kapag kalaban na si Brun. Kinabukasan, nagtipon ng lahat para panoorin ang laban ni Kelvin laban kay Brun. Ipinaliwanag ng tagapagsalita na naglagay ng defense magic ang mga opisyal ng arena para maprotektahan ang mga manunood. Nagsimula ang laban. Binalutan ni Kelvin ng hangin ang kanyang braso at sunod-sunod siyang umatake, pero mabilis siyang nakontra ni Brun, kaya napaatras siya. Alam ni Brun na nagpipigil pa rin si Kelvin, at sinabi niyang dahil yon sa mga manunood. Inamin ni Kelvin na totoo yun, ayaw niyang ipakita ang totoong lakas niya dahil baka madiskubre ng lahat na niloloko lang pala sila. Kaya nagpa siya si Bron na magpahina. Sabi niya, 2 daliri lang daw ang gagamitin niya at hindi siya gagalaw sa kinatatayuan niya. Sumugod si Kelvin, pero nahuli siya ni Bron at binagsak ng malakas. Nakawala naman agad si Kelvin at nagsigawan ng mga tao, tuwang-tuwa sa laban. Gusto na sanang magpakawala ni Kelvin ng buong lakas niya, pero nagdadalawang isip siya. Ayaw niyang makita ng lahat ang totoong lakas niya. Tinawag siya ng matandang lalaki na tanga at sinabing tigilan na niya ang pagpipigil. Ibinunyag din nito ang pangarap niya, ang sanayin ang magiging pinakamalakas na mandirigma sa buong mundo at gusto niyang si Kelvin ang maging iyon. Doon na nagpa siya si Kelvin na huwag nang magpigil. Muling umatake siya at ginamit na ni Bron ang buong kamay niya para depensahan ang sarili, sabay paliwanag na tinatapatan lang niya ang bawat atake sa tamang antas. Nakapagsipa si Kelvin pero wala itong epekto at tinapon lang siya ni Brun. Ginamit ni Kelvin ang steel body bago siya bumangga sa pader at natawa pa, sinabing nag-e-enjoy siya. Ngunit biglang nagalit ang mga tao, nalaman nilang niloloko lang pala sila ni Kelvin. Hindi naman niya yun ininda. At gumanti siya gamit ang 5th level fire spell. Napagtanto ni Rick na napakalakas ni Kelvin, halos kasabayan ng mga veteranong mandirigma. Lumikha si Bron ng pader na bato bilang depensa, pero agad niya rin itong winasak para atakihin si Kelvin. Nakalapit si Kelvin at ginamit ang 7th level nature magic para atali si Bron, kasunod ng 8th level advanced magic.
Hindi makapaniwala si Angelica na may ganong antas pa ng mahika at biglang bumagsak mula sa langit ang isang napakalaking meteor. Natarante si Rick, sobrang lakas ni Kelvin, baka mapilitan na si Bron na magseryoso. At ganoon nga ang nangyari. Madaling nakawala si Bron at sinuntok lang ang meteor, winasak ito ng tuluyan. Hindi makapaniwala si Angelica na napigilan ni Bron ang 8th level spell gamit lang ang lakas ng katawan. Sabi ni Bron, ramdam niya ang determinasyon ni Kelvin sa bawat atake, kaya dapat daw niyang suklian iyon. Napagtanto ni Rick na papasok na si Bron sa seryosong mode. Sumugod si Bron at ginamit ang shockwave na tumilapon si Kelvin habang nagulat ang lahat sa matinding lakas niya. Ginamit ni Kelvin ang lahat ng mahika na kaya niya laban kay Bron pero wala ring epekto hanggang sa maubos ang mana niya. Sumugod si Bron at tinamaan si Kelvin ng isang napakalakas na suntok na agad siyang pinabagsak. Alam ni Rick na ginamit ni Kelvin ang defensive magic para protektahan ang sarili pero halata niyang grabe na ang tinamo nitong pinsala. Naisip ni Kelvin na sumuko na lang pero naalala niyang matagal na niyang pangarap na makalaban ng isang mas malakas sa kanya. Kaya pinilit niyang tumayo at sunod-sunod na umatake ng buong lakas. Ngunit mabilis siyang napagod, nararamdaman niyang naabot na niya ang hangganan niya. Pero biglang nagsigawan ng mga tao, sumisigaw ng kanyang pangalan. Kaya muli siyang ginanahan. Pinagsama-sama niya ang lahat ng kasanayan at lakas niya, sabay bugso ng atake gamit ang lahat ng meron siya. Tinamaan niya si Bron at namangha ang lahat sa kapangyarihan niya. Pero nakatayo pa rin si Bron, kalmado, at tinanong siya kung nailabas na ba niya ang buong lakas niya. Sagot ni Kelvin, hindi siya nagpitigil kanina. Masaya siyang kahit papaano ay napausad niya si Bron sa kinatatayuan nito at sinabi niyang iyon na ang pinakamasayang laban sa buong buhay niya. Pagkatapos ay binitiwan ni Bron ang huling atake at tuluyan nang natapos ang laban. Pagkatapos ng laban, nilapitan ni Rick at Angelica si Bron para batiin siya. Sabi ni Rick, kailangan na lang daw nitong mag-withdraw para makuha nila ang Magic Jewel. Pero ngumiti si Bron at sinabing inaabangan niya ang laban nila, sabay alis. Napansin ni Angelica na halatang kabado at takot na takot si Rick. Samantala, binasa ni Kelvin ang dyaryo at nakita niyang galit sa kanya ang mga tao dahil sa panloloko niya. Tinanong niya ang matanda kung ayos lang ba ito sa kanya. Sagot ng matanda, magiging maayos din ang lahat, sabay tanong kung paano niya nagawa ang huling galaw niya. Ipinaliwanag ni Kelvin na masyado siyang nadala sa laban kaya hindi niya maalala kung paano niya iyon nagawa. Akala niya nawala na ang lahat sa kanya. Kaya tinanong niya ang matanda kung bakit hindi pa rin siya iniiwan. Sabi ng matanda, makakabangon pa siya dahil itinuring na niya itong parang sariling anak. Biglang dumating si Bron at tinanong si Kelvin kung kamusta na ang mga sugat niya. Sabi ni Kelvin, masakit pa rin pero tinanggihan niyang magpagamot. Gusto raw niyang maramdaman ang sakit bilang bahagi ng karanasan. Sinabi pa niya kay Bron na inaabangan niya ang final match. Samantala, nagkulong si Rick sa kwarto at ayaw lumabas kahit anong pilit ni Angelica. Sabi niya, ayaw niyang lumabas dahil ayaw niyang mamatay. Sinabi ni Snape na sabik na ang lahat na mapanood ang finals, pero sagot ni Rick, mas mahalaga ang buhay niya kaya ayaw niyang lumaban. Kumanta pa si Snape habang sinasabi na libo-libong tao ang nagsikap para maganap ang paligsahan at napakaraming tagahanga ang sabik na makita ang huling laban. Pero dahil sa takot ni Rick, baka hindi na matuloy at tuluyang mabaygo ang mga pangarap nilang lahat. Nagsimulang makonsensya si Rick pero pinaalala ni Angelica na kaya siyang buhayin ulit ni Bron kung sakaling mamatay siya sa laban. Sagot ni Rick, hindi ganoon kadali iyon, ang mamatay ay isang nakakatromang karanasan, at hindi raw niya iyon mauunawaan kailanman. Sinabi ni Angelica na dati, tinitingala niya si Rick bilang guro, pero mukhang nagkamali siya. Pagkatapos ay umalis siya, iniwan si Rick na tahimik at balisa. Ibinunyag ni Miss na napili ni Bron na sanayin si Rick dahil gusto niyang makahanap ng kalabang kayang tumapat sa antas ng kanyang pakikipaglaban. Malaman natin na mahilig talaga sa suntukan ng mga orc pero dahil sobrang lakas ni Bron, wala nang gustong lumaban sa kanya. Kaya ang pangarap niya ay makahanap ng isang taong makakapagbigay sa kanya ng isang matinding laban. Sinabi ni Miss Rick na malaya siyang umatras kung gusto niya pero nais niyang maintindihan nito ang nararamdaman ni Bron. Pinaalala naman ni Alice na sabik si Bron sa laban nila. Sa isang flashback 2 taon ang nakalipas, ipinakita si Renette habang tinatanggap si Rick sa Orichalcum Feast at ipinakilala si Bron bilang kanilang pinuno. Nakipagkamay si Bron kay Rick pero agad niyang napansin na wala itong likas na talento. Naisip pa nga niya kung itutuloy pa ba niya ito. Pero sinabi ni Bron na hindi problema ang talento, kailangan lang niyang magsanay ng mas matindi kaysa sa iba. Tinanong pa niya si Rick kung handa ba itong harapin ang pinakamahirap na pagsasanay ng buhay niya. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Angelica na napakaawa ni Rick at nagtanong kung talagang ganoon kabigat ang sinasabi nilang training niya kay Bron.
Ipinaliwanag ni Miss na grabe talaga yon, parang milagro ngang hindi nabaliw si Rick sa tindi ng pinagdaanan niya. Napagtanto rin ni Miss na napakahirap ng sitwasyon ni Rick noon lalo't nasa gitna na siya ng edad at wala pang natatanging kakayahan. Pero sinabi ni Alice na mayroon naman siyang isa. Nilinaw ni Miss na totoo yon pero labis na nakakasira sa katawan ni Rick. Kaya ipinagbawal ni Bron na gamitin niya yon. Lumipat ang eksena kay Rick na tinanong si Renette kung iniisip ba nitong mahina siya. Sinabi ni Renette na hindi at na palagi siyang nasa tabi niya pero naniniwala siyang dapat pa rin niyang harapin si Bron sa laban. Kinabukasan, nagtipon ng mga tao para panoorin ang final match. Nag-aalala si Snape dahil baka masira ang buong torneo kung umatras si Rick. Ipinaliwanag ng tagapagsalita na ang mananalo ay tatanghaling kampyon at makakatanggap ng 300 milyong premyo sa pera. Bukod pa roon, may iba pa siyang gantimpala kabilang na ang 2 tiket sa Hot Springs. Ipinakita si Rick na naghahanda ng pumasok sa arena, nanginginig sa kaba. Nilapitan siya ni Renette at binigyan ng lakas ng loob bago siya lumaban. Pagpasok ni Bron at Rick sa arena, sinabi ni Rick na lalaban siya ng buong puso at lakas. Nagsimula ang laban, sumugod si Rick ng napakabilis at nagawa niyang masugatan si Bron. Nagtaka si Snape kung gumamit ba siya ng mahika, pero ipinaliwanag ni Renette na nagpalitan lang sila ng 100 suntok sa isang iglap at tinamaan ni Rick si Bron gamit ang kanyang slicing technique. Patuloy sa pag-atake si Rick ngunit gumanti si Bron kaya agad siyang nag-counter gamit ang isa pang slash. Napansin ni Angelica na ganado si Rick at tinanong si Renette kung ano ang sinabi niya rito bago ang laban. Ngumiti si Renette at inamin na nangako siyang sasama siya kay Rick sa Hot Springs kapag siya ang nanalo. Namula si Angelica at agad niyang tinanong kung plano ba ni Renette na maging malapit kay Rick. Nang umamin si Renette na oo, lalo siyang nahiya at sinabing mas mabuting mag-focus na lang sila sa laban. Nagpa siya si Bron na magpauna sa pag-atake at nagsimula siyang magpakawala ng sunod-sunod na mabibigat na hampas pero nakailag si Rick sa lahat ng iyon. Bigla na lang lumitaw si Bron sa tabi niya at tinangkang tapusin ang laban. Ngunit ginamit ni Rick ang basic air cushion para umiwas. Namangha ang lahat dahil nagawa niya itong gamitin nang hindi nagcha-chant ng spell. Ipinahayag ni Rick na sina Miss at Alice ang nagturo sa kanya kung paano yon gawin. Mabilis siyang sumugod habang tinangkang pasabugin ni Bron ang paligid pero tumalon si Rick sa himpapawid at gumanti gamit ang air shot. Nablock naman ito ni Bron ngunit halatang malakas ang tama. Napansin ni Angelica na ibang antas na talaga ang laban ng 2 S-ranker, mabilis, puro, at sobrang tindi ng bawat galaw. Sinabi ni Bron na mas lalo pang lumakas si Rick at natutuwa siya na hinarap nito ang mabagsik na pagsasanay na ibinigay niya. Alam ni Rick na hindi lang pambabala yon. Dahil hindi nagsisinungaling si Bron kaya tinawag niyang karangalan ang mga salitang iyon. Pero sa loob niya, alam niyang hindi pa sapat. Gusto niyang ituring siya ni Bron bilang tunay na kapantay, hindi lang bilang disipulo. Sinabi ni Rick na alam na niya ang pangarap ni Bron, ipinagtapat iyon ni Miss kaya gusto niyang ibigay sa kanya ang laban na matagal nitong hinahanap. Napangiti si Bron. Naalala niyang 2 taon na mula nang una silang magkita at ngayon ay ganap ng miyembro ng Orichalcum Feast si Rick. Kaya napagpasyahan niyang sabihin na ang oras na para malaman nito ang dahilan kung bakit nilikha ang Orichalcum Feast. Bumalik ang eksena 46 na taon ang nakalipas. Bata pa noon si Bron at napagtanto niyang iba siya kaysa sa ibang orc. Mahilig siyang magbasa ng mga librong nalalaglag ng mga tao hanggang sa natutunan niya ang kanilang wika. Ang mga orc ay nagkakaunawaan sa pamamagitan ng pakikipaglaban pero dahil napakalakas ni Bron, hindi niya kailanman lubusang naintindihan ang ugnayan nila. Sinubukan niyang turuan ng mga orc para mapaunlad ang buhay nila pero sa halip sinamba siya ng mga ito na parang isang Diyos. Dahil dito, walang nang ahas na lumapit sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang naiwan mag-isa. Isang araw, may malakas na bagyo, at nang bumalik siya sa nayon, lahat ng orc ay patay na. Ngunit hindi niya naramdaman ang kahit anong lungkot. Doon niya napagtanto kung gaano na talaga siya kalungkot at kung gaano kalalim ang kanyang pag-iisa. Isang gabi, habang nagbabasa siya sa tabi ng apoy, bigla siyang inatake ng isang lalaki, si Reinhardt. Pero nagulat si Reinhardt nang makita siyang nagbabasa ng libro. Napansin pa niya ang wyvern na nasa tabi ni Bron at nang sabihin ni Bron na siya ang tumalo rito, lalong namangha si Reinhardt na kaya pala nitong magsalita. Agad itong humingi ng paumanhin sa pag-atake. Sabi ni Bron, sanay na siya sa ganoon. Nag-usisa si Reinhardt at nais siyang makilala pa, kaya ibinahagi ni Bron ang buong kwento ng buhay niya. Sinabi ni Reinhardt na nakakalungkot na marinig yun na baka hindi kailanman makahanap si Bron ng kalabang kapantay niya. Kaya hinimok niya itong ipagpatuloy ang pangarap na hindi niya natupad noon. Ibinunyag ni Reinhardt na minsan siyang lumaban kasama si Yano the Hero. Naalala ni Bron na nabasa na niya ang tungkol sa kanya sa isang libro.
At doon niya nalaman ang nakakagulat na katotohanan, si Reinhardt mismo ang sumulat ng librong iyon. Nagulat si Brun dahil ayon sa alam niya, ang kwento ni Yano ay naganap mahigit 200 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Reinhardt na gusto niyang habulin ang Kaiser, pero naniniwala siyang kung susundan iyon ni Brun, maaaring matagpuan din niya ang mga malalakas na taong matagal na niyang hinahanap. Dahil dito, nagsimula silang buuin ang Orichalcum Feast at hindi nagtagal, nakilala ni Brun ang iba pang mandirigmang kasing lakas niya. Gayunman, napansin niyang iba-iba ang kanilang lakas, walang tunay na kapantay na kaya niyang makipagsabayan sa bugbugan. Kaya gumawa siya ng isang training plan para maasa ang sinumang susubok. Ngunit sinabi ni Miss noon na imposibleng may makaligtas sa ganong uri ng pagsasanay, kaya isinantabi na ni Brun ang plano. Pero kalaunan, napagtanto niyang puno nga ng sorpresa ang buhay dahil dumating si Rick. Naalala ni Rick kung paano siya araw-araw minomonitor ni Brun sa loob ng 2 taon. Doon niya napatunayan kung gaano kalaking oras at dedikasyon ang ibinuhos nito sa kanya. Kaya't desidido siyang ibigay kay Brun ang laban na matagal nitong hinahangad. Nadama ni Brun ang taos-pusong determinasyon ni Rick, at pareho nilang pinakawalan ng lahat ng lakas nila. Ibinato ni Rick ang lahat ng takot niya at tuloy-tuloy silang nagpalitan ng mababangis na suntok. Napansin ni Miss na nagsisimula ng mabasag ang barrier, kaya agad siyang gumamit ng Divine Magic upang mailigtas at mailayo ang mga manunood. Nagulat si Kelvin at tinanong kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ni Miss na kailangan niyang itaboy ang lahat para sa kaligtasan nila dahil tuluyan ng gumuho ang harang. Hindi makapaniwala si Snape sa nakikita niyang laban. Sa gitna ng sagupaan, nabasag ni Rick ang kwintas ni Brun. Napansin ni Angelica na mas marami ng tama si Rick pero mas mabibigat pa rin ang bawat atake ni Brun. Isang malakas na hampas ang nagpabagsak kay Rick ngunit tumayo pa rin siya, ayaw niyang sumuko. Nagpatuloy sila sa palitan ng atake, at sa unang pagkakataon, tunay na natuwa si Brun. Ngunit sa susunod na bugso ng lakas, pinatalsik niya si Rick at winasak ang malaking bahagi ng arena. Pag-alis ng alikabok, napaisip si Rick kung sapat na ba ang nagawa niya para mapaligaya si Brun. Pero nang makita niyang kalmado pa rin si Brun, alam niyang hindi pa siya umabot sa antas nito, hindi pa sapat para matawag na kapantay o makabayad sa utang ng loob. Bigla niyang inactivate ang kanyang lihim na kakayahan. Nagulat si Brun at ipinaliwanag ni Alice na palihim nilang sinanay si Rick upang matutunan niyang kontrolin ang kapangyarihang iyon. Lumampas si Rick sa sariling limitasyon at buong lakas siyang sumugod kay Brun. Doon na napagtanto ni Brun ang matagal niyang hindi nakita na sobrang nakatuon siya sa paghahanap ng kalabang kasing lakas niya hanggang sa nakalimutan niyang may mga kaibigan siyang tunay na nagmamalasakit at handang lumaban alang-alang sa kanya. Hindi na pala siya nag-iisa. Sumugod din si Brun at sabay silang nagpakawala ng huling mga atake. Isang napakalakas na pagsabog ng liwanag ang bumulaga sa buong arena. Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unting naglaho ang alikabok. Nakita si Brun na nakatayo pa rin habang si Rick ay nakatingin sa kanya, hindi makapaniwala sa lakas ng kanyang kalaban. Ngunit ngumiti si Brun at taos-pusong nagpasalamat, sinabing natulungan siya ni Rick na matupad ang matagal na niyang pangarap bago siya tuluyang bumagsak. Pagkagising ni Rick, nakita niyang nasa tabi niya si Renette at sinabi ni Miss na 3 araw na siyang tulog. Napansin ni Rick ang sinturon ng kampyon at nagtataka kung bakit nasa kanya iyon, pero ipinaliwanag ni Brun na kahit siya ang formal na nanalo sa laban, si Rick naman ang tunay na nanalo sa labanan. Nagpasalamat din siya sa lahat dahil tinulungan siya nilang matupad ang kanyang matagal ng pangarap. Pagkatapos noon, nakuha nila ang ikalawang jewel at pinalitan ito ng replika. Sinabi ni Rick na isa na lang silang hakbang papunta sa Kaiser. Pero nagtanong siya tungkol sa edad ni Reinhardt dahil ang Janos legend ay nangyari pa mahigit 200 taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Brun na may likas na kakayahan si Reinhardt na nagpapahaba ng kanyang buhay. Naisip ni Rick na baka nasa isang lihim na misyon ito, pero natatawang sabi ni Brun, nagtatago lang si Reinhardt dahil nakalimutan niyang isauli ang mga librong hiniram niya. Maya-maya, sinabi ni Snape kay Kelvin na tumanggi sina Rick at Brun sa titulo ng kampyon, kaya si Kelvin pa rin ang opisyal na kampyon. Pero hindi niya ito matanggap dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat. Habang naghahanda si Brun na umalis, naiyak sina Gold at Melissa. Samantala, nakita sina Rick at ang iba pa na may dalang mga pasalubong para sa kanilang mga kapitbahay. Habang pinagmamasdan ni Brun ang grupo, ngumiti siya, masaya dahil sa wakas, hindi na siya nag-iisa. Naghiwalay sila ng landas ni Angelica, pero alam nitong babalik siya balang araw dahil humiling siya kay Brun na sanayin din siya. Tinawag siya ni Rick na baliw pero buong tapang na sagot ni Angelica, hihijitin daw niya ito balang araw. Ngumiti si Rick at sinabing inaabangan niya yon. Sabi pa niya, tatakbo siya pabalik sa kastilyo para sa dagdag na training. Nagtaka si Angelica kung gaano kalayo iyon.
At sagot ni Rick, 3,000 kilometro. Napasigaw si Angelica at sinabing nababaliw na siya, lalo na nang marinig niyang tinakbo raw iyon ni Rick sa loob ng 3 araw, na para sa kanya, imposible at aabuti ng ilang buwan kung karwahe ang gamit. Pero sabi ni Alice, pwedeng i-buff ang kabayo, at ginamitan naman ito ni Miss ng mahika hanggang maging sobrang lakas. Habang papalis na si Rick, pinaalala ni Renette ang tungkol sa trip nila sa Hot Springs, kaya namula si Rick habang iniisip yon. Pero agad din niyang sinabi na hindi naman siya nanalo. Sabi ni Miss, dahil tabla ang laban nila, dapat ay karera pabalik sa kastilyo na lang ang magpapas siya. Kung mananalo si Rick, makakapunta siya sa Hot Springs kasama si Renette. Pero kung matalo siya, magmamultiply ng 100 beses ang training niya. Sinimulan ni Alice ang karera, at agad na tumakbo sina Miss at Bron, na iwan si Rick na tulala. Pero sabay singhap niya ng hangin at sigaw, mananalo ako. Sabay habol sa dalawa. Habang tumatakbo sila pabalik sa kastilyo, napaisip si Rick na natupad na rin sa wakas ang pangarap niyang maging isang adventurer. Pero alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang kanyang kwento, dahil ibig sabihin lang nito, may panibagong pangarap na naghihintay sa kanya.